tayo po ngayon ay babalik na sa ating series on the book of Romans. Hallelujah! So tayo pong lahat ay magsitayo, tayo magpasalamat sa Diyos. Father God, thank you. Thank you, Lord, for giving us the privilege to be part of your movement. Salamat din, Panginoon Diyos, sa leadership na binigay niyo sa amin dito sa local movement na ito, na talagang they are walking, trying their best to faithfully, Father God, exercise and execute the calling that you have given them. Na i-equip po ang bawat isa sa amin upang, Panginoon Diyos, ay kami po'y matutong maglingkod sa isa't isa at maging kawangis ni Kristo Jesus. Alam namin hindi kami perfect at marami pong bagay na dapat pong i-improve sa amin. Kaya naman salamat sa pagpapaalala nyo that we are to carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kaya naman, Panginoon Diyos, hinihingi po namin na talagang alam namin wala na po kaming dahilan because binibigay nyo na ang mga opportunity na ito. Tulungan nyo na lang po kami, aming Ama, na makita namin ano talagang dapat namin i-prioritize. And thank you, God, na alam namin gagabayan mo kami dahil hangad ninyo ang pinakamabuti sa amin. So I pray, Father God, sa aming pong pag-uusap ngayon, allow your Holy Spirit, Father God, to move freely in our midst. And I pray, Lord, to really let Him, Father God, accomplish your will. Lord, i-override po niya lahat ng aming preparasyon, kundi masunod lang ang kalooban ninyo. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Praise God. Ngayon, bakit po importante itong Book of Romans? Now, nandito na tayo sa ating Season 3. At sa Season 3, nakita ho natin that we're talking about winning the war within. Now, gusto ko lang maintindihan, ito pong ating pong title, siyempre just to make it more, yung parang yung laro ng WW, parang sarap tingnan, di ba? But in reality, it is really the war, it's winning the battle within. Bakit? The war has already been won. Kung ikaw po ay na kay Kristo, tapos na yung digmaan, tapos na panalo na. Kanya lang, kahit panalo ka na, mayroon pa rin mga maliliit or packets of battles, na patuloy nating hinaharap doon sa ating kalooban. Kaya para lalo nating ma-appreciate ito, balikan natin ulit yung ating journey. Kung naalala nyo, itong Book of Romans, nakita natin, nagsimula ito sa ano ba talaga totoong problema. Katulad ngayon, lagi natin iniisip, problema yung taas ng pagpresyo ng gasolina. Sa totoo lang, hindi yun ang problema. Bakit kamo? Lahat naman tayo nakakaranas ng pagtaas ng gasolina. Sino ba dito hindi nakaranas ng pagtaas ng gasolina? Hindi ka taga Pilipinas. Kung taga ibang bansa nga, kasamang nararanasan yan . Pero ang tanong, paano ka tumutugon doon sa pagtaas ng gasolina? Sa madaling salita, there is something inside that dictates how we respond to the situation. Nagkakaintindihan tayo. Halimbawa, yung iba, mayroong maraming pera. Mayroong mga may pera, naging mapagbigay. Yung iba naman, lalong naging swapang. Lalo pang gusto nila ng mas maraming pera. There is something wrong inside. Nagkakaintindihan. Yung iba naman, nakakita ng magandang babae. Sa kanila, wala yan. They appreciate the beauty. Yung iba, nag-iisip na ng kung ano-anong kasamaan. Nakuha ninyo? There is a sin working within. Kaya po, the real problem, hindi pera, hindi yung kahirapan. Ang problema, yung ating pagtugon, dinidikta ng totoong problema sa loob. Sin. Kasabi ni Paul, lahat tayo makasalanan. Walang distinction. Whether religious o hindi, pare-pareho lang yan. Mapahudyo ka o hindi, pare-pareho lang yan. Makasalanan lahat. Kasabi niya, dahil sa lahat ay makasalanan, kailangan natin ng katuwiran na galing sa Diyos. And in fact, yung kasalanan na yon, yun ang dahilan kung bakit we are separated from God. Kasi ito ay rebellion laban sa Diyos. We want to be like God, at ang Diyos, ang totoong Diyos, we are rebelling against God. Kaya ang katapat niyaan ay yung justice ng Diyos, which is called the wrath of God. Are you following? Ngayon, pagkatapos dyan, sabi ng Lord, buti na lang, hindi natin masolve yung problema, He provided the solution. Kaya the only solution is Jesus Christ. Makatagpuan natin yan sa second half ng chapter 3 hanggang sa chapter 5. Nakuha natin. Problema, yes, may wala na tayong problema. Solved na. Hindi ho Hindi pa tapos. Bakit? While we are still here on earth,
Yung pong problemang yan ay continuous na meron pong digmaan sa loob. Kasi, kunyari, kung tayo na ipanganak, yung mga baby, as they grow, meron silang mga challenges ding hinaharap. Ano yon? Tinatawag na growing pains. Tama? Nandiyan pa kayo? Siyempre, may laban yan. They need to exercise. They need to eat. They need to educate themselves para paglaki nila, they would be successful. Ganon din. Kaya may point of sanctification. At yun ang ating tinatalakay sa kasalukuyan. Kaya we need to learn how to win the war or the battle within. Nasusundan? So doon na ho tayo ngayon. Okay, pwede na kayo magising. Kumbaga sa pwede nang nag-skip na kayo sa intro. Okay ba yan? Di ba? Pag nanonood ng Netflix, skip intro. O yan. Tapos na intro time to wake up. So, sama-sama na tayo. So, next time na natin sa season na yan, simulan natin. Alam niyo po ba, ang pinakamalaking hamon, ay paano tayo manalo? Now, let me just give you a good news. Tulad ng ating natural na kapanganakan, lahat tayo pinanganak na panalo. Pakisabi mo sa katabi mo, pinanganak kang panalo. Walang pinanganak na talunan. Walang pinanganak na talunan. Kasi pag-isipan nyo mabuti, 500 million na semen nag-away-away. At ang nagwagi ay ikaw. Sabi niya, teka, hindi naman ako yung natural binuo ko sa labas. Pinili pa rin lang ang pinakamalakas. At pwede ka pa rin matalo in between. Kaya dahil nagwagi ka, lumabas ka. Kaya ang tawag dyan sa medical science is crowning. Di ba? Lumalabas yung crown. Crowning. Parang tamang-tama, no? Parang kinukoronahan ka. Ikaw ang nagwagi. Di ba? Parang ganyan. Yes! Now, ito problema. Bakit? Paano na yung kambal? Tabla, di ba? Paano yung mga maraming kapansanan? Matinding labanan ang pinasok niya. Pero, nagwagi pa rin siya. Now, it doesn't mean na kapag marami kang kapansanan, talo ka na. Remember, si Nick Vujicic, if you can research that sa internet, kahit may kapansanan siya, he was able to keep on winning. Because you are born winners. Lalong-lalo na when we were born in the kingdom of God. Sa Panginoong Diyos, walang pinanganak sa pamilya ng Panginoong Diyos na talunan. We were born to win. At panalo na tayo because Jesus Christ is our champion. Are you following? And ito maganda. Hindi siya natapos yung kwentong yan. Paano natin mapagtatagumpayan ng buhay? Natanong ko sa inyo, sino sa inyo gusto na maging talunan? Honest. Sino sa inyo gusto maging talunan? Kasi pag in English ko, how many of you wants to lose? Sabi ko, I want to lose weight. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin yung talunan sa kompetisyon, talunan sa buhay, talunan sa pamilya, talunan sa eskwelahan. Ayaw natin yan. Walang matinong tao na gusto niyong tawaging talunan o sa wikang Ingles, losers. Di ba? Di ba? Pag ginanyan ka, no way. Di ba? Gusto mo? Ganun ang laban ka agad Ayaw mo ng talunan. Kasi lahat tayo gusto natin panalo. And itong good news, God has given us the power to win. Kasi sa totoo lang, pinanganak ka ng panalo. Di ba? Pinanganak ka ng panalo. Ang malaki ng problema, bakit ito sa Christian life ko, marami ang sumusuko, ba't ako talo ng talo? Di ba? Nanonood lang ako ang saya-saya ko, ang saya, Lord, praise God, nagwo-worship ko. Mami, ang konti, nakakita lang ako ng isang babaeng, nakapagdang may clip lang, Lord, ano ito nangyari sa akin? Talo na naman. Di ba? Talo na naman. Di ba? Parang, ba't ganun? Iba naman ang pinagkakatalo. Doon lang, talagang, hindi na ako makikipag-away. Bigla may sumingit sa elevator. Ano ba yan? Christian pa naman. Pagagaling sa service. Galit na naman. Diba? Tapos iba naman, hindi Lord, talaga sa'yo na ako focus, hindi na talaga, sa'yo lang ako titingin. Mamaya, nakatulog yung katabi mo. Grabe, natutulog. Hindi Christian ito, judgmental pa. Malay mo, nakapikit yan na nagpe-pray. Walang ganon. Kaya parang, bakit ganon? Kala ko ba mayroong power to win? Yes,
We have power to overcome. We have power to win. Minsan nakaka-discourage, parang hindi na ako mananalo. But I'm telling you now, no, God has given us the power to win. Pakisabi sa katabi mo, may kapangyarihan kang magwagi. Kung Christian ka at kay Lord ka, may kapangyarihan kang magwagi. Wala kang dahilan maging talunan. Nagkakaintindihan tayo. Yes, kaya ating pong tingnan na ito. Tingnan nyo, sabi ng Biblia, kung merong pagbabagong naganap sa atin, kahit na merong pong digmaang nangyayari sa atin, itong sabi ng Bible. Tingnan nyo sa Romans chapter 7. For what I am doing, sabi niya, I do not understand. For I'm not practicing what I would like to do. Hindi ko ginagawa yung gusto kong gawin. O di talo na agad. Pero may nangyari sa atin, sa kalooban natin. Something na nangyari sa atin nung naging Christian tayo. I am doing the very thing I hate. Bigla tayong nagalit sa kasalanan. Noon, tuwang-tuwa pa tayo. Pag uwi natin, tay, hindi ako nagbayad sa jeep. Naisahan ko yung driver. Wais ka talaga, anak. Congrats, di ba? Tapos pag magkikwento ang mga classmate, huy, hindi ako nahuli ni sir. Nakopya ko, nabuksan ko yung kodigo ko. Hindi ako nahuli. Yes! Panalo! Di ba? Masaya pa tayo, nakaisa tayo. Pero noong tayo naging Christian, nainis tayo, parang, baka malaglag ako eh. Bigla natin naisip, grabe, nangopya na naman ako. Lord, kakaya na. Talagang asar na tayo sa kasalanan, hindi tayo natutuwa. Di ba? Noon, pag nakatakas ka, uy, nakahalik ako sa babae, hindi ko asawa. Ang saya mo pa. Pero ngayon parang, grabe, nakakaya ito kay Lord. Meron ka ng kainisan. Have you noticed that? Hindi lang yan. Sabi niya, ang tawag niya pati doon, evil, kademonyuhan. Noon, parang, hindi, katalinuhan yan. Hindi na. Di ba? Ewan ko kung inaabot niyo pa yun, yung pag nagmamalaki, ako, nakakadalawang case ng beer. Yung isa naman, wala ka, mahina ka. Di ba? Parang wow. Parang proud na proud pa tayo. Di ba? Ang dami kong chicks. Di ba? Anong chicks na tinutukoy mo? Wala, puro sisiw lang. Pero nagmamalaki tayo, parang marami tayong chicks. Pero sabi ko, bakit masaya ka pa? Ngayon hindi na. You see it as evil. When you see things like that, that's evil. Ibang-iba. Kaya nga sabi ni Paul, kaya na sinikwento ni Paul ito, nung sa Romans 7, para diinan sa atin, kung ako na nga Christian matinding struggle na sa kasalanan, di lalo na yung hindi Christian, hindi sila nag-i-struggle, they are just going on to that kind of destructive life. Nakuha niyo? Kaya sabi niya, ay, saklap naman ang lagay ko. Ang saklap. Sabi niya, sino magpapalaya sa akin sa katawan ng kamatayang ito? Biruin mo ngayon, nakikita ko na to, Christian ako, naglalaban-laban. Noong hindi ako Christian, hindi ako nakikipaglaban, enjoy na enjoy pa ako. So sabi niya, sino pa magpapataka sa akin? Ikaw yung ang Christian, nakikipaglaban. Yung hindi Christian, hindi. Parang patuloy, parang nag-i-slide na siya na mabilis para sa kasiraan. Nakuha ninyo? Paano na? Buti na lang, mayroong good news. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Ngayon, sabi niya, sa isang bahagi, ang aking isip ay naglilingkod sa utos ng Diyos, samantalang sa ilang bahagi, sa laman. Sabi niya, sinusunod ang utos ng kasalanan. Ano sinasabi niya? Hallelujah! May solusyon na. Napansin niyo kung ano nangyari sa Christian? My mind. Biglang ang Christian, kaya kung napansin niyo ito nung naging Christian kayo, bigla na kayo naging mapag-isip. Na bago niyo gawin ng isang bagay, iniisip niyo, tama ba to? Nakakaluwalhati ba to sa Diyos o hindi? Samantalang noon, basta tumibok ang puso. Wala nang isip-isip. Diba? Basta masaya to, man. Ito talaga jackpot to. Wala nang isip-isip. Basta masarap sukat sa katawan. Wala nang isip-isip. Ngayon nga, pati sa pagkain, nag-iisip ka pa eh. Okay ba to? Sasabihin ng konsensya mo, hindi yan iyo. Ay, oo nga pala.
okay ka pa dyan. Healthy ba ito? Healthy ka pa. Hindi nga yan iyo. Pagkain yan ng kaopisina mo. Ay, okay. Hindi na. Nakuha natin, ibig sabihin, noon, kukuha ka sa pag-buffet, kuha ka ng ganyan. Kahit hindi mo na makakain, basta parang mauna na ako, bahala na iba. Ngayon, hindi na, nag-iisip ka na, paano kaya iba? Kakasya kaya ito? Napansin niyo ba? Noon, kahit sa religious, hindi ko sinasabi, kahit na religious na, kahit sa church na, binabalot yung pagkain, ginukuha. Walang dinala nung nagpatnak, nung umuwi, ang daming dala. Di ba? Nakuha niyo ba yun? Napansin niyo yun? Di ba? Parang, Christian ba yan? Iniisip-isip natin. Minsan kahit naman nasa church ka kala mo Christian ka na, hindi naman talaga Kasi hindi ka na nag-iisip. Ngayon pinag-iisipan mo na, ba't ako nag-uuwi? Samantalang yung mga dito, hindi pa kumakain. Hello? Kung meron kayo napansin, naging mapag-isip tayo. Kaya we are called wise people. Because we begin to think. Kaya pag hindi ka nag-iisip, medyo kabahan ka kaya. Di ba? Kabahan ka, pati ka nag-iisip. Di ba? Ngayon, dati nga, pag nagsiservice, hindi pa nagsisimula, tulog di. Ngayon, nag-iisip ka na, hindi, kailangan makinig ako. Di ba, may laban Di ba? Yung iba, iniisip na kagad, papunta pa lang dito, doon na lang ako matutulog. Hindi, totoo lang nangyayari yon, di ba? Nagtrabaho ng gabi, sa umaga naman yun, hindi naman dito sa hapon yun Sinira pa yung umaga, no? Now, listen, paano ka daw manalo? Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, this is how to win. It's not me, but Christ in me. Are you following? Hindi ako, kundi si Kristo na nasa sa akin. Kasi yun ang Christian life. Hindi ako, kundi si Jesus. Yan. Kaya nga, we can win by surrendering. Naalala ko, mayroong isang piloto na, syempre, kagagraduate lang, talagang basa-basa pa yung certificate ang problema, nung nagpipiloto siya, alam niyo minsan, pag nag-aaral ka, ibang-iba sa actual no? Nung nandun na siya, wala siyang makita, foggy. Ang instruction sa kanya, doon sa rule book, ay talagang you better trust the instrument and listen to that, the tower. Di ba? Yung kumbaga sabi, hindi niya maintindihan. Pero hindi kailangan ko mag-decide dito. Wala kang makita He had to be humble enough to listen. Kaya ang ginawa niya, nakinig lang talaga siya doon sa tower. Sabi niya, I am totally entrusting myself to you because I could not see anything. Wala akong nakikita, kaya nagtitiwala lang ako sa iyo. Ang galing naman tower. Gina-guide siya, paano niya iiwasan yung distraction, yung turbulent winds, ganyan. Tapos nakarating siya at nakapaglapag safely. And that is exactly the picture of all Christianity. Kaya, pansin niyo, sabi ng Lord, gusto niyo ng kapahingahan? Lapit kayo sa akin. Matuto kayo sa akin, for I am humble and meek. The first thing that we will learn, the moment we become Christians, yung understanding of humility na hindi ko to kaya, si Jesus lang ito. Nagkakaintindihan? Kung merong isang bagay na wag niyong kakalimutan, Christian life is not about us. Hindi yan willpower. Papakabait na ako. Kaya ko to. Walang ganun. Ito, Lord, hindi ko to kaya. I submit to you. I totally offer myself to you. I surrender to you. Not me, but Christ in me. At sinasabi ko to sa inyo dahil sa tagal ko ng Christian, nakita ko na to ng maliwanag. Yung mga pagtatalo ng, sabi ng Lord, magpatawad ka. Hindi ko to kaya. Lord, hindi ko kaya, kaya I surrender. Di ba? Pag sabi ng Lord, mag-ehersisyo ka. Sahigaan na lang, Lord. Diba? Pero Lord, not me, but you. Nakuha ninyo? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Lahat yun, binibigay natin sa Diyos. Kaya dito naintindihan, umattend ka ng D-group. Doon pala sa D-group, talo na Ang traffic. Ang dami ko pang gagawin. Lord, I surrender. If it is your will, not my will, but thy will be done. Nagkakaintindihan? Lahat yun. Kaya, not me, but Christ in me. Now, let's continue. So, eto, paano ngayon tayo? Paano to sa totoong buhay? Paano yan nilalaban? Yan. Una, fight sin
with the power of God's grace. So in other words, itong labanan na to, no, totoo to. Real to. Sinabi sa atin nung nakaraang, nung 2 weeks before, week before ng anniversary. Di ba? The battle is real. Totoo yan. Every day. The moment na naging Christian ka, you are enlisted to the battle. No, you are in a battlefront. Wala kang choice kasi Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kaya sabi niya, be of sober spirit. Lagi kang maging handa. Mula ngayon, para ka ng Boy Scout. Laging handa. Okay po? Sabi, huwag kang tutulog-tulog. Hindi ikaw. Tayo, as Christians, we need to be always prepared. Kasi sabi niya, kaya nga, fight. Always fight. Kung baga sana, fight. Diba? Lagi ganon. Hindi ka pwedeng fight. Hindi, fight. Lagi kang gising. Fight sin. It is a reality of life. Pag gising mo lang sa umaga, meron ng labanan. Pag gising mo lang sa umaga, wag kang iisipin na, hindi, panalo na ako kahapon. No. Araw-araw na ginawa ng Lord may laban. Nagkakaintindihan? Now, pero hindi mo laban. But with the power of God's grace. Number 2, fight sin by the power of the Holy Spirit. Remember, power. Kailangan natin ng kapangyarihan. We cannot do it on our own. We need the power of the Holy Spirit. And number 3, fight with the power of our new identity in Christ. Marami sa atin, alam na natin, oh my God's grace. But we never experience the power of God's grace. Hindi pa sa atin, alam na natin, yung bagay ng power of the Holy Spirit, makapangyarihan. Pero hindi natin alam pa paano yung power na yon. Parang hindi natin alam kung gaano kapangyarihan yon. Nakuha po? Yung kapasidad nun. Parang kumbaga may bago kang kotse. Pag din-drive mo, ano ba yung ibig sabihin ng 200, parang basta yun. Horsepower. Parang, ano ba yun? Ibig sabihin 200 horsepower. Minsan hindi mo alam hanggat hindi mo in-experience yung power. Are you following? You need to have that. Kaya yung ganun din yung new identity. Gaano ba kapangyarihan yung identity ko? Diba? Kaya iba naglalagay pa ng ID. Diba? Para ipakita sa kanila, this is a very powerful. Diba? Parang ID to, para masabi, eto ko. Huwag mo kong minamali-maliit. Parang ganyan. Kaya we need to understand that power. Now, let's go. One by one. Kaya, ito po ito ang ating outline. Now, let's go. Fight sin with the power of God's grace. Pakisabi sa katabi mo, fight sin with the power of God's grace. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Now, ano ibig sabihin? Listen, therefore, there is now no condemnation. Mula ngayon, hallelujah, habang nag-i-struggle ka, Lord, lang hirap nito, I'm telling you, therefore, sa makatwid, wala nang, sabi niya, pagkuhusga, wala nang paghahatol. Sabi niya, sa lahat ng nakay Kristo Jesus. Wow! Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi mong, yung ginawa mo, kinukundi na yan ng sambayanan. Ano ibig sabihin? Hindi nila yan tanggap. Tama? Buti sana ganun lang eh. Pag sinabing, alam mo yung ginawa mo, pag sinabing you are condemned, kumbaga you are a convicted criminal. Wala ka ng excuse. At tayong lahat, whether we like it or not, kaya hindi ka na pwedeng magpakabuti para maligtas. Alam niyo bakit? Kasi, convicted criminal ka na. Parang ganito, nakapatay ka. Anong pangalan niyo po? Saul. Ayan, tamang-tama. Kinuha niya ang kaluluwa ng ibang tao. Si Saul, nakapatay na. Hindi yan ang pwede sabihin sa korte. Hindi po, magbabagong buhay na po talaga ako. Magpapakabait na po ako. Ano po ako? Tutulong ako sa kapwa ko. Nakapatay ka na, iha. Hindi sa totoo lang, ang dami ko nagawa mabuti. Minsan lang ako nakapatay, mas marami akong binuhay noon. Doktor ako, binuhay ko sila, walang bayad. Pero nakapatay ka nga eh. Talagang pinagplanuhan mo pang patayin. Isa lang naman yun eh. Ganun ba yun? Uy, kaya nga sabi, for the wages of sin, isa nga lang eh, is death. Death penalty agad. Ano ba yan? Nagsinungaling lang ako. Oo nga. Pero sa pagsisinungaling mo, may namatay. Huh? We are all condemned. Kaya, no amount of promises can ever change our
destination. We are condemned. But, sabi ni God, now that you belong to Jesus Christ, you have no condemnation. Totoo ba to? Wala ka na. Wala na siyang hahanaping pagkakamali sa'yo. Alam niyo bakit importante yan? Alam niyo kung bakit importante yan? Ganyan din yung sinabi ni Paul ganito. Sabi niya, having counseled out the certificate of debt concerning the decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Sabi niya, wala na siyang mahanap na dahilan para ikondena ka. Bakit? Wala nang ebidensya. Tanggal na ang ebidensya. Lahat ng ebidensya ng kalokohang pinagagawa mo, iho, burado na. Wala nang ebidensya. Kaya yung word no condemnation dito, it is a legal term telling you, burado na, wala na siyang mahanap na anumang pagkakamali sa'yo. Paano? Anong maitutulong niyan sa akin, sa aking pagiging panalo? Anong maitutulong niyan? Simplihan natin. Kung halimbawa, anong pangalan niyo naman po, nakapula? Tupe. Halimbawa, si Tupe, nasapak niya si Sol. Sa asar. Ngayon, sa korte, sabi niya, Tupe, dahil sa ginawa mo, ikaw ay nahatulan ng kamatayan ng 30 beses. Grabe naman! Wala na yung wala ang kapagkakataon ng pardon or parol. Sinapak ko lang eh. Wala nang kapatawaran, sinapak ko lang eh. Ba't ganon? Kung wala nang kapatawaran, wala nang papatayin ko na lang ito si Sol. Tama ba? At idadamay ko na pati yung katabi. Total pareho lang din naman eh. Nakuha ninyo? Kaya, for us not to be condemned, parang sinasabi niya, thou you are no longer under the obligation of sin. Kasi hindi mo na kailangang manatili dyan dahil wala ka ng kasalanan. Ibig sabihin, malaya ka na. Kasi kung ikaw man ay nakatakas, fugitive ka pa rin, hindi ka pa rin malaya sa iyong pagkilo, sigurado magkakamali ka. Tatakbo ka na naman, tatakbo. You can never do anything positive or parang worth doing for others kasi lagi kang nagtatakot, baka magkamali ka. And that is exactly what's happening to all of us. Kaya tayo hindi makaporma ng maayos at makagawa ng sumunod sa Diyos. Kasi isip natin, nasasabi ng Diablo, wala ka naman talaga, makasalanan ka na. Hindi ka na magbabago. Ang sama ng ugali mo. Kaya nga, sabi ng Diablo, tinan mo, sa Revelation, he is the accuser of our brethren and has been thrown down. He who accuses them before God day and night. Wala na sila. Wala silang pag-asa. But they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. Ano nangyari? Dahil alam nila, tanggap sila ng Diyos at alam nila pag namatay sila, sa Lord sila pupunta dahil wala na silang kasalanan ibibilang, hindi na sila takot mamatay. Bakit ba tayo nagsisinungaling? Because we're protecting ourselves. Bakit tayo nandadaya sa kapwa? Because we're trying to protect ourselves. Bakit tayo nanloloko ng kapwa? We just want to make sure that we will survive. Kasi nga, merong condemnation na lagi nating pinagtatakpan na ayaw nating malaman ng ibang tao. Kaya nga ang kasalanan, ang unang ginawa niya, nagdamit. Remember? Nagtago siya. Natakpan niya, but there's something in him na bigla niya na-realize, this is wrong. Bihis siya kagad. Kumuha siya ng fig leaves. Tinakip niya. Sabi ni Lord, bakit? Kinain mo ba? Oo, ngayon naintindihan mo na, you begin to see na meron kang problema na pinagtatakpan natin. Kaya ang bawat tao, madalas, kapag tayo gumagawa, kaya nahuhulog tayo sa kasalanan, yung akala nating mabuti, kasalanan pala. Paano ko iba na ibig sabihin? Hindi ko naintindihan. Pag gumawa kayo ng mabuti para bigyan kayo ng pabor, mabuti ba yun? Hindi, no? Bakit? Bakit? Kunyari ginawan kita ng mabuti, para may makuha ako sa iyo. Yeah, para ka nanliligaw. Para makamtang kita. Hindi, mabuti. Ganun ang ginagawa natin sa Diyos. Papakabait tayo para dalhin tayo sa langit. Ang totoo niyan, hinuhututan natin ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ganun.
Sabi niya, hindi mo kaya dahil napaka-selfish mo, you're always trying to look for something that will not condemn you, kaya naman you keep on covering up. Kaya alam niyo ba sa trabaho, for example, trabaho, marami nagtatrabaho, not because they worship God. They work because that is where they will find justification for them to exist. Kailangan ko magtrabaho para mapatunayan ko sa sarili ko kung bakit dapat ako mabuhay. Ganun din ang mga tao. Bakit tayo hindi naman masamang magpaganda? Pero nagpapaganda tayo. Concern na concern tayo sa pimples. Concern na concern tayo sa mata. Kailangan wala ang talukap ng mata. Di ba? Kaya kailangan malaki ang mata. Hindi naman kailangan maliit ang mata. We're trying our best na maalis yung condemnation na yon. Kaya nilalagyan natin ang lahat ng tapal para tayo matanggap, mamahal. Kaya nagtataka sila pagdating sa kasal, ay, wala ka palang kilay. There's some form of condemnation. Kaya pinagtatakpan natin lahat yan. Pero kung sa sandaling alam natin na we are no longer condemned, I'm doing all of this to Jesus and I have nothing to prove. Kaya pag pinagsabihan ako, wala naman akong patutunayan. I just thank the Lord that He loved me just the same. Because I am no condemnation anymore. Ito sasabihin sa inyo, minsan sumusunod tayo sa magulang natin, hindi dahil sa mahal natin sila, kundi meron tayong pagtatakip ng condemnation. May mga bata nga, ang babait sa magulang pag may hihingin eh. Di ba? Ma, ano pang pag-uutos ninyo? Oh, ako na po maghuhugas. Ako na magbubuhat niyan. Ako na maglalaba. Ma, lalabas po ako sa Wednesday. Kailangan ko sana ng pera. Akala lang maloloko lang mga magulang, ang gugulang yan. Di ba? Sabi ng magulang, kaya pala ang bait mo, ha? Di ba? Kasi meron tayong pagtatakip sa ating sarili. Ganon din ang mga magulang. Ang babait sa anak, bigay ng bigay sa anak, kasi meron silang condemnation deep within their hearts. There's some form of guilt. Hindi ko siya nabibigyan ng sapat na panahon. Pero ang sabi ng Lord, there is now no condemnation. If we know that yung pinaka-importanting being o yung person in life, tanggap ako, then wala na akong dapat itago. Yun ang dahilan magtatagumpay tayo. Nakiintindihan? Hindi ka kasi nagtatrying hard na eh. Pag sinabihan ka, alam mo, nagsisinungaling ka. Ganun ba? Naku, sorry po, paano po ba sabihin ng tama? Hindi na yung nagsisinungaling ka, hindi totoo yan! Christian ako, no? Hindi ako nagsisinungaling! Hindi na, wala kang dapat patunayan. Kasi ang ating pagtanggap nasa Diyos eh. Tanggapin ka man ng tao, hindi ka naman tanggap ng Lord. Di wala din. Bet tanggap ka ni Lord, di ka man tanggapin ng tao, panalo. Are you following? Kaya minsan we protect our reputation kesa pa sa kay Lord. Minsan, hindi na lang natin naharapin ang pagkakamali. Alis na lang tayo, lipat na lang tayo ng ibang grupo. Ayaw ko na yan. Kasi ayaw nating aminin may pagkukulang din tayo eh. Lahat, sisisihin natin. Yung pastor, kaya ako nakatulog. Di, nakatulog ka dahil pumikit ka eh. At inaantok ka talaga. Diba? Sinandal mo pa. Tinuluyan mo na. Ano ba? Wala nang sisihan. Kapag sabi ko, uy, natutulog ka, ako po pinatatamaan. Sorry. Lord, sorry po Wala nang feeling ng guilt na parang, di ako natutulog, no? Grabe to, judgmental. Narinig ka nga humihilik. Ha? Hindi ako humihilik. Talagang ganun na ako huminga. Naalala kayo kasi minsan nung nasa overnight prayer kami, nakaload na kaming ganyan. Biglang, tapos na mag-pray, nakaload pa rin yung mama. Ginising ko na, ma, tapos na po mag-pray. Kasi tagal na nakaload eh. Biglang tumayo, ang sarap talaga mag-pray. Ikaw talaga, nabubuhay ka pa rin sa condemnation. Naintindihan niyo po? Ganyan, kaya pagka tayo po'y lumapit sa Diyos, ang utak natin, oo nga no, kasi tingnan ninyo, for what the law could not do, weak as it was, through the flesh, God did. Kasi yung law, hindi tayo matulungan. Yung law, lalo lang tayo natakot eh. Bawal to, bawal yan, wag mo gawin yan. Naku,
Parang yung law, sinasabi sa atin, eto, para makapunta ka ng langit, eto yung guide mo, ha? Para mapunta ka sa buwan, eto yung guide mo. Wala ka namang kapangyarihan para makapunta ron. Wala kang spaceship, wala kang kakayanan, wala kang resources. So paano? Ganon din ang ating naging sitwasyon. We are very weak. The law showed us the standard of God. Pero hindi natin kaya. Lahat na lang na sinabi ng law, hindi ko magawa. Kaya ang ginawa ng Lord, binigay niya na yung kanyang anak na si Jesus Christ. At yung ating makasalanang laman, bilang offering sa ating kasalanan, kinundi na niya yung kasalanan na nasa ating laman. At sabi niya, para lahat ng pangangailangan ng batas, para ikay makarating doon, ginanap niya na. Para hindi na tayo manatili sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So hindi na ako ngayon mabubuhay para makamtan ko yung langit. Mabubuhay na ako dahil binigay na sa akin ang langit. So I'm preparing now myself to go there. Are you following? At ito maganda. Yun ang dahilan, kapag nadapa ka, babangon ka. Hindi na yung nakakaya na kay Lord, nadapa na naman ako, ayoko nang bumangon. Hindi. Pag ganun ang sinabi mo, bumabalik ka na naman sa laman. Na parang sinasabi mo, I have to prove to God my worth of eternity. Hindi na. Kaya ka nga bumabangon eh. Kaya ka nga lumalaban eh. Kasi panalo na ako dito. Tanggap na ako ng Diyos. Wala na akong condemnation. Naintindihan po? Ayan. Pag ilan sa atin, minsan naisip pa rin natin, hindi tayo tanggap ni Lord. Kaya ako nagkakaproblema na ganito kasi pinapagalitan ako ni God dahil galit na siya sa akin. Di ba? Yun ang sinasabi ng Diablo lagi sa atin, kaya ayaw na natin bumangon. Kaya hindi na tayo mabuhay ng maayos. Nakuha? Hello? Ito ang ganda. You can overcome sin by the power of God's grace. Lord, yaman din namang pinatawad mo na ako. Ba't pa ako mananatili sa kasalanan na ito? Wala na akong condemnation. Malaya na ako, kaya nga, I can now walk according to the Spirit. Wala na siyang hawak sa akin. Hindi na pa sabihin ng kasalanan, hindi, lagot ka, impyerno ka pa din. Hindi na ako taga sayo. Malaya na ako, tagalangit na ako, kaya ang buhay ko, buhay pang langit na. Hindi na pang lupa, hindi na pang makasalanan, hindi na pang dilim, para sa liwanag na. Are you following? Malaya na ako. Only by the grace of God. Yan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, ako noong una, hirap na hirap ako. Pornografiya, di madali. Sinunog ko lahat yun. Tawag na, I burn all of them sa CD. Di ganun pa rin, ano? Nawala na yung papel. Nasa CD naman. Nakuha ninyo? Sabi ko, Lord, hindi ko po talaga kaya. Total, niligtas mo na rin lang naman ako sa kasalanan. Ayoko naman natili dito. Tulungan niyo ako. Di ko kaya. Ang kapangyarihan ng forgiveness ng Diyos. Pinatawad na kita dyan. Hindi ka na kailangan manatili sa ganyan. I will give you the real pleasure of life. The pleasure of being with me. Kaya ang struggle ngayon, spending time with God and spending time with pornography. Di ba? Niligtas ka na ng Diyos. Why will I spend time with you? Wala naman akong pakinabang sa'yo. Dito na ako kay Jesus. May pakinabang pa ako. Mahappy pa ako. Happy. Di ba? Are you following? Kaya nga sabi, bakit kayo? Hindi kayo umiinom. Di na kayo nag-ano. Wala kayong bisyo. Di ang lungkot ang buhay nyo. Ano sinasabi mo? Kaya nga nawala yan. Sobrang saya ko na dito. Ba't ko pababalikan yan? Ikaw talaga. Pero siyempre, nangyayaya pa din yan. Bigla pa rin sabihin, ganun pa rin yan. Kaya, laban ako. Kay Jesus na ako eh. Lord, tulungan mo ako. Di ko kaya to. Buti na lang, tulad ng tatay, siyang may hawak sa akin, hahatakin niya ako. Tama? Huwag nang makipaglaban. Yung iba sa atin, nakikipaglaban pa eh. Tatay, gusto ko ito. Tatay. Tapos nagdadabog pa. Hindi naman eh! Di ba? Hindi na, sunod ka na lang. Pero, nakikita mo, ay, panalo. Pagdating sa huli, ay, salamat sa Diyos. Paano na lang kung nalaglag ako sa bruha na yon? Ganun ba talaga siya kaganda para madala ako sa impyerno? Tama? Ay, buti na lang, hindi na ako nagpatuloy sa bruha na yun. Kung hindi, kawawa. Ano kaya ang buhay ko na ngayon? And praise God that I will not stumble headlong because the victorious right hand of God is holding me by the grace of God. Pwede niya tayong bitawan.
Pwede na tayong pabayaan dahil sira naman talaga ang ulo natin. Pero ang bait ng Diyos sa biyaya niya, kahit hindi tayo karapat-dapat, anak niya na nagdusa para sa iyo at para sa akin. Kinakaladkad pa rin niya tayo. Kaya lang man tayo nakakaladkad kasi ayaw nating lumakad kasama siya. Pero kung lumakad tayo, we will just enjoy walking leisurely with Jesus. Kaya balik tayo. Kaya sabi ng Lord, hindi mo na kailangang manatili dyan. Hindi mo na kailangang manatili. Bakit? Because you're now living for me. Kaya sabi ng Bible, remember, you have not received a spirit of slavery leading to fear again. Hindi takot ako, Lord, nagkamali na naman ako, baka magkamali na naman ako. Hindi na. Kasi every time you think of magkakamali ka talaga. Parang nagbabike, nung nag-aaral ka pala magbike, pag nisip mo, babagsak ka nga. Pero you look at straight forward, nakatingin ka lang kay Jesus, dire-diretso ka. Magtataka ka, ay, nakakabalansin na ako. Nung nakakabalansin ka na, ay, nakakabalansin na ako. Wala naman. Bango na naman. Di, Lord, ulit. And later on, you will just enjoy biking na hindi mo na nga naiisip na nagbabike ka na pala. Tama? Kaya hindi na yon. Hindi na yung fear ang nagdidikta sa atin. Yung loving relationship because all by the grace of God. Pangalawa, fight sin by the power of the Holy Spirit. Alam niyo ang blessing ng Diyos sa atin? Hindi tayo iniiwan basta. Kaya gusto ko yung kantang Never Once. Diba? Never once did He forsake us. Never once did He leave us alone. Minsan. Kasi ang gusto ng Diyos, may kasama tayo. Tingnan nyo, sabi niya, for those who are according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. Yung mga hindi pa Christian, wala pa Espiritu ng Diyos, sabi gano'n, ano yan? Puro lang utak niyan, puro kalamnan. Puro pagtatanggol sa sarili. Puro kasiyahan ng sarili. Puro sarili lang iniisip. Hindi niya iniisip ang palatuntunan ng Diyos. Hindi niya iniisip ang kaligtasan ng ibang tao. Hindi niya iniisip yun. Ang iniisip niya lang, masaya to. Enjoy ako dito. Ganun lagi ang isip ng tao. Nagkakandidihan tayo. Sabi niya, pero those who are according to the Spirit, the things of the Spirit, yun ang kanyang iniisip. Ano ba yung makaka-glorify kay Jesus? Kaya alam mo kung Christian ka na o hindi. For the mindset, yung mindset, yung utak, set on the flesh is death. Sigurado yan. Kapag hindi ka pa Christian, kamatayan ang habol mo. But the mindset on the Spirit is life and peace. Parang may saya, may kapayapaan. Yung death, hindi lang to death na temporary death. Ito yung eternal separation from God. Kaya nakakatakot. Kaya wala kang kapahingahan. Because the mindset on the flesh is hostile toward God. Kasi niyo ba, galit sa Diyos. Bakit galit sa Diyos? Kaya nga ayaw natin yung mga pag nasabi sa atin na kasalanan to, sabi ng, ganyan lang, sinabi ng pastor, kasalanan to. Hindi totoo yan, mali ang pastor, nilalabanan natin kagad. Hindi natin pinakikinggan ng Diyos. Lord, galing ba sa iyan o galing na sa Kanya? Minsan nila-away natin kagad. Masama ang mga babae. Grabe yung pastor na yan, palaban sa mga babae. Kala mo siya, hindi na kami naging babae, nagdagdag ng babae minsan. Hindi. Pakinggan mo yung sinasabi ng Holy Spirit kasi tayo, binabasa lang naman natin sa Bible Tama ba? Pag nagalit ka, may problema ka. Ba't mo kinukonta yung sinasabi ng Bible? Yun ang sinasabi. Kaya, tinan mo. Yan. Kasi, galit sa Diyos. Ayaw nating didiktahan tayo. Ayaw natin sinasabi sa atin ng Diyos anong dapat gawin. Ayaw natin yan. Gusto natin ang gusto natin kalayaan, yung gusto natin masusunod. Nakuha niyo? Tuloy tayo. For it does not subject itself to the law of God. Ayaw na magpasakop sa gusto ng Diyos. For it is not even able to do so. Kahit gusto nila, hindi na kaya. And so, those who are in the flesh cannot please God. Grabe, no? Basta sa laman ka, you can never please God. Are you following? Kaya iba, nagkikreate sila ng sarili ng reliyon. This must be done para matuwa ang Diyos. Pero the more you're doing it, lalong hindi natutuwa ang Diyos. Kasi you're doing exactly different from what God wants you to do. Nandiyan pa ba tayo? Okay. Nasabi niya. Kaya, isummarize natin. Ang mindset, nasa laman. Pero pagka na kay Kristo ka, nasa Espiritu. Ang mindset, obviously, death. Sa atin, life and peace. Mindset, hostile toward God. Yung hostile, minsan akala mo maka-Diyos ka, pero you're doing exactly yung ayaw ng Diyos. Andiyan pa kayo? Kaya makakita kayo ng mga tao, in the name of God, sobrang sagasig. Pero hindi ayon sa paraan ng Diyos. Kaya hostile pa rin sila toward God. Tayo loves God, ibig sabihin, you follow according to what God wants you. Kaya sabi ni Jesus, do you love me? If you love me, you will follow or obey my words. Nandiyan pa tayo?
Okay. Does not subject itself to the law of God. Hindi ka sasakop. Simple lang. Kapag Christian ka, pansinin nyo, pag hindi ka pa Christian, submit to your husband. No way! Di ba? Pagka Christian ka, grabe, ang hirap. Lord, tulungan mo ako. Di ba? Ganun kagad. Children, honor your parents. No way! Hindi naman siya honorable. Pero pag Christian ka, grabe, Lord, paano yun? Hindi honorable yung parents ko. Sabi ko sa'yo, honor your parents. Wala akong sinabi dahil honorable siya, di ba? Opo. Di ba? Napansin niyo ba yun? Di ba? Obey your masters. Sama na ugali ng master namin. Di ba? Hindi. Obey your master hindi nga mabuti yung master. Ba't ka dyan nagtatrabaho? Di sana nag-resign ka na. Wala akong trabaho. Pag wala akong trabaho, walang kakainin. O nga, no? Obey na lang, obey. Napansin niyo ba yun? Kasi nga ayaw natin. Kasi hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Hindi madali mag-obey. Hindi madali mag-submit. Hindi madali magmahal. Kasi ang asawa, hindi naman perfect ang babae. Minsan, sabi nga ni isang pastor, yung asawa mong babae, gusto mong kainin sa sobrang mong pagmamahal. Minsan, sa sobrang mong inis, sana nakain mo na. Tama? Yan. Kasi sabi niya, pero tayo, we are free to obey. And cannot please God, but we please God. Why? Because we do it for the Lord. We do it by the grace of God, by the power of the Holy Spirit. And alam nyo ba, itong Holy Spirit ito, pinangako sa atin ng Diyos yan. Tingnan nyo. However, you are not in the flesh. Kayong mga tumanggap kay Jesus, but in the Spirit. If indeed, look at the words, the Spirit of God dwells in you. Kapag nasa iyo yung Spirit of God, ano ka? You are in the Spirit. Paano ko malalaman? But if anyone does not have the Spirit of Christ, sapasin niyo ba, nagpapalit-palit, Spirit of God, Spirit of Christ, kasi isang alang yan Nakuha natin. Sabi niya, he does not belong to Him. Kung wala pa si Jesus sa buhay mo, hindi ka kabahagi niya. Wala kang Spirit of God. Are you following? Wala kang Spirit of Christ. Tuloy tayo. Kaya dahil yan ang prayer ko sa tatay ko, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is the Spirit of truth. Remember, the Spirit of truth. Sabi niya, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides with you. Alam mo. Kasi mananatili siya sa'yo. Sabi ganoon. And look at this. And will be in you. Alam mo. Alam mong Christian ka. Kasi the Holy Spirit is at work in you. Andiyan ba? Nakukuha natin? Hindi yan parang kailangan ko bang may maglihan sa akin? Tapos paglihan sa akin, natumba ako. Ay, the Holy Spirit is in me. Walang ganun. Kahit ilang beses ka tumumba, kung wala si Jesus sa'yo, wala pa rin yun. Nakuha? Tuloy tayo. Hindi masama yung tumutumba-tumba na. Iba, hindi totoong tumba-tumba. Pero iba talagang, totoo naman. Pero ang tanong, kung wala si Jesus, wala rin yun. Nagkakaintindihan. Tapos sabi niya, He abides with you and will be in you, and I will not leave you as orphans. I will come to you. Remember, the Spirit of Christ, the Holy Spirit, I will be with you. I will not leave you like orphans. Hindi kita iiwan. The Holy Spirit is in you because that is my Spirit, sabi ni Jesus Christ. Nagkakaintindihan? Okay pa kayo? How would I know? How would I know na I'm walking in the Spirit? Now, ayan, tingnan natin. Puntahan natin to. Diretso na tayo, dito. Ito yung deeds of the flesh. Immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, faction, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Pansin nyo, hindi lahat ng listahan nandito. Ang sabi niya lang, and things like this. Anything na ang tungo sarili. Nakakadiyan? Pag ang tungo sarili, kahit nagkikwento ka tungkol sa ginawa ng Diyos, alam mo, ang bait ng Diyos, purihin ng Panginoon, ang dami niyang ginawa sa akin, bless na bless ako, pero gusto mo ipahiwatig sa lahat. I am close to God, and you are not. Pag may ganun, sarili pa rin ang focus, tama ba? Andiyan pa kayo? Minsan nagagalit ka sa asawa mo, ang hirap sa inyo, wala kayong pagsunod sa Bible. Hindi tulad ko. Nag-attend ng Bible study. Ikaw ang iniisip lang, kain. Ako, nagba-Bible study. Pansin nyo, kahit na feeling mo parang sa Diyos, pag ang sentro dito, things like this yan. Nagkakaintindihan? Kasi ito ang alam mong Holy Spirit. Ano sabi ng Lord? Para alam mong ikaw nasa Holy Spirit. Let's go to John chapter 16.
But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak and He will disclose it to you what is to come. Anong pinaka-susi? He will glorify me. Are you following? Andiyan pa kayo? Alam nyo na sa Holy Spirit yon kasi ang nag-glorify si Jesus. Hindi tao, hindi ang organisasyon, hindi yung pangalan ng asosasyon o ng movement, hindi yung pastor, si Jesus. Nagkakaintindihan? Kahit na kayo'y laging pumapunta rito, pero dahil lang yung pastor, pogi, siya obviously hindi kayo sa hapon. Tama? Hindi pa rin yun kay God. Kasi ang Holy Spirit, regardless kung sino, basta ang hinanap mo si Jesus. Okay ba yan? Kasi ang i-glorify niya si Jesus. Ang i-glorify niya si Jesus, hindi tao. O, diyan pa kayo? Kaya alam nyo na ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. So, paano ko gagawin niya sa katotohanan if He is the Spirit of truth? Remember, be filled with the Spirit. So you can speak to one another in psalms, hymns, spiritual songs. Ang sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching, admonishing one another, with psalms, hymns, spiritual songs. Ano sinasabi ni Paul? If you are filled with the Holy Spirit, you will be hungry for His words. And you will want always to please and glorify Jesus. Kung wala kang pagkauhaw sa salita ng Diyos, at wala kang desire to glorify Jesus sa ating buhay, then, alam mo, you're not in the Spirit. Okay ba tayo? Okay ba tayo? Kahit naglilingkod tayo sa Diyos, sa pananaw natin, we're serving God. Pero alam natin, we're not walking by the Spirit. Kasi alam natin, we're not glorifying Jesus. Yan din, alam niyo, yung struggle ko yan, pati sa pagpipreach, iniisip ko yun eh. Why am I preaching? Nagpipreach pa ako para ma-justify ko yung aking existence na preacher ako? O nagpipreach ako because this is my worship to the Lord. This is my service to God because this is the gift that God gave me in order to strengthen the body of Christ. Nakuha niyo po? Gamitin ka o hindi, it doesn't matter. Kasi si God yan, kanya naman yan eh. Kasi the faith of the people does not depend on the preacher. It depends on Jesus and by the power of the Holy Spirit. Kaya nga, let's fight sin at maging aware tayo doon. Paano? By the power of the Holy Spirit. And finally, let us fight sin with the power of our new identity in Christ. Isipin nyo, kung kayo po ay kilalang, dito pa lang, halimbawa, dito lang. Anak ka ni Pastor Peter. Dito ka, and kilala ka. Ano mapapansin niya sa mga gwardiya? Uy, anak ni Pastor Peter yan. Good morning, sir. Pero kung hindi ka anak ni Pastor Peter, halimbawa, hindi ka kilala. Pagpasok, saan kayo pupunta? Teka, ano nyo? Magalang naman sila, magalang. Hindi naman bastos yung mga guard natin. Saan ang punta nyo, sir? Sir, may ID po ba kayo? Sir, pupunta ko kayo doon sa lobby at kunin niyo po ang anyong ID. Tama? Pero pag na-identify, anak ng pastor na taga rito, halimbawa lang, kahit anak ko, ay, anak ka pala ni Pastor Bong. Kaya, pasok ka. May power. Hindi ko sinasabi na abusuhin yung mga ganung bagay. What I'm trying to say, minsan yung identity na yon, yung mismong kaaway mo, kakabahan sa'yo. Di ba? Halimbawa, boxing. Ay, anak ni Pacquiao yan, ako. Huwag mong gagalawin yan. Baka mapakyaw ka. Tama? Nakuha niyo po ba? Natandaan niyo. Tayo, ano daw tayo? Let's look. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Anak ka daw ng Lord. Can you imagine? Anak ka ng Diyos. Sino pang dadaig sa Diyos? Sige nga, pati demonyo kakabahan sa'yo. Nagkakaintindihan tayo. Minsan tayo, panlabas yung gusto natin pag may kaaban. In Jesus' name, in Jesus' name. May cross. Ano ka ba? Ikaw na mismo yun. Si Jesus is in me. Bakit ako matatakot sa'yo? Nakuha ninyo? Kaya tatin niyo, you have not received a spirit of slavery leading to fear again. But you have received the spirit of what?
Adoption, sons by which we cry out, Abba, Father. Wow! Thank you, Lord. I can run to you at any moment. Lord, may nang-aaway sa akin. Lord, may nang-aaway sa akin. Tay, inaaway ako niya, no? Yabang, laki-laki niya eh. Naaway niya ako. Ganun ba, anak? Sige. Naalala niyo si David? Si Goliath? Yung mga tao nakalimutan na, the people of God. Takot, tawag na duwag. Pagkakita ng David, sino itong supot na to? Bakit inaalipusta niya itong tao ng Diyos? Nakuha ninyo? Kaya sabi niya, hindi. Siya lalaban, ako lalaban dyan. Ang tapang, bakit? Kasama niya si Daddy. May Daddy siyang kasama. Lagot ka, papakita ko sa'yo, yung Diyos ko, totoo. Di ba? The whole world will know that there is a God in Israel. I don't care how Goliath you are. I don't care how Goliath cancer you are. I don't care how Goliath problem you are. I don't care how Goliath financial problem you are. My God is greater, and I am the child of God. Diba? Kaya pag may tukso ka, Lord, nahihirapan po akong tukso na to. Grabe, hindi ko na kaya. Hindi! I am the child of God. Sorry ka na lang, hindi ako papayag sa'yo. Gusto mo nang manood ng mga malalaswang palabas? Hindi, no? Hindi na ako anak ng kadiliman. Anak ako ng liwanag. Bubuksan ko na ilaw. Ito pinanonood ko. Bigla mo nang papatayin. Tama, mali. Kasi hindi ka na magtatago. Yung mga anak ng dilim, nagtatago yan. Tingnan natin. Wala na kakakita. Tayo lang. Hindi na. Hindi ka na kasi alam mo, hindi naman tama, hindi naman mali yung ginagawa mo. Para, alam mo, para sa Panginoon Diyos, you cry out to God, Lord, di ko kaya. Kayo na po, Lord, kayo na po. And alam niyo ba, pag sinabing adoption during that time, first, lahat ng utang mo, lahat ng legal obligations mo, bayad na. Once na marami kang utang at inadapt kita, bayad na lahat ng utang mo. Bakit? Bibigyan na kita ng bagong pangalan. Kung dating ang pangalan mo'y parang hindi maintindihan, ang apelido mo'y Salumpuwet, halimbawa lang. Ngayon, anak na ng Panginoong Jesucristo, pinaltan ko na ang pangalan mo. Palitan na, gawin natin yung medyo mayaman ang dating. Ayala Dusubel. Diba? Iba na kagad, di ba? Ano yung ibig sabihin? Tapos sabi niya, third, yung tatay mo, lahat siya na ngayon ang liable sa lahat ng action mo. Sir, yung ginawa ho ng anak nyo, sagot ko yan. Anong babayaran ko? Sagot na ng tatay. Fourth, yung anak, wala na siyang ibang hangad, kundi ang papurihan ng kanyang tatay. At ang hindi ko na idagdag dyan, pakinggan nyo, nung panahon noon ng Roma, bagamat ibang-iba na ngayon, pag inadapt ka, hindi ka na pwedeng itanggi. Hindi ka na pwedeng, ayoko na sa'yo, walang ganon, kasi pinili ka. Kumbaga ang anak, galing sa sinapupunan. Ibig sabihin, sa kanong panahon na yon, pwede lang itanggi ang totoong anak. Pero pag inampon, hindi lang pwede itanggi. Bakit? Dahil galing sa sinapupusuan. Pinili ka. Nagkakaintindihan tayo. Tayong lahat, kaya si Jesus Christ, ibinigay ng Diyos para magdusa, maparusahan para sa atin. At tayong inadapt naman niya, pinili niya tayo, at sabing ganon, hindi na kita pwedeng itanggi. Ipaglalabang kita hanggang huli. Kaya what God has started, He will perfect it. Are you following? Yan ang tatay ko. Kaya hindi ka na matatay. Yan ang tatay ko. Nagkakanindihan tayo. Kaya dahil sa yan ang bago kong identity, kailangan, dahil liable ako, napapurihan ang tatay ko. Tanong, kung kayo po ba, gusto niyo ba mapahiya ang tatay niyo dahil sa buhay natin? Di ba? Kaya yung tatay naman, gusto mo ba maging talunan ng anak? Dahil ang tatay ko, ayaw niya ako maging talunan, ipagtatanggol niya ako at ipaglalaban niya ako. Ihahanda niya ako sa totoong labanan. Hindi niya ako pababayaan, sige anak, gusto kita manalo, bahala ka na, walang disiplina. Hindi. Kailangan kitang disiplinahin, didisiplinahin kita. Dahil mahal na mahal kita, dahil gusto ko, panalo ka. And sabi ni Lord, ang gusto ko, panalo ka. Akin na yan? And yan ang iyong identity. Huwag na huwag mong kakalimutan. Kaya, mga kapatid, let me end by telling you this.
Kapag tayo po hindi sumunod sa paraan ng tatay natin, alam natin Christian tayo. Kasi we will be disciplined by the Lord. At hindi yan madali. Dahil pagsasabihan tayo ng Diyos. Kapag hindi ka disiplina ng Lord at nakakapagpatuloy ka pa rin sa kalokohan, baka hindi ka niya anak. Naintindihan po? Bakit? Ano sabi ng Lord? Kasi sabi ng Lord, for whom the Lord loves, He disciplines. Nagkakaintindihan? And sabi niya, it is for discipline that you endure. God deals with you as is with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Meron bang ganon? Na yung tatay, kung talagang mahal ng tatay ang anak, didisiplinahin niya ang anak. Hindi niya pababayaan yan. Didisiplinahin niya. Kaya yung mga anak ko, minsan, mas mahigpit ako sa hindi ko anak. Bakit? Hindi ko anak. Hindi ko ba anak yan eh? Mamaya magalit pa sa akin yan. Eh yung anak ko, concern ako sa kinabukasan nila, kaya didisiplinahin ko sila. And sa awa ng Diyos at sa buti ng Diyos, wala akong sakit ng ulo sa mga anak ko. Bakit? Dahil naintindihan nilang mahal din nila si God. Kaya hindi ako nagwo-worry na magdo-dorm sila. Hindi ako nag-worry. Bakit? Alam ko si Lord ang may bantay sa kanila, hindi ako. Dahil pipiliin nila ang Diyos kaysa anumang bagay. Dahil alam nilang wala nang buhay na ikasasaya ang tao maliban sa buhay kay Kristo Jesus. We are the children of God. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya sabi niya, tatandaan natin, kapag tayo ay slave, minsan napipilitan lang tayo sumunod. Pero pag tayo anak, masaya natin gagawin dahil mahal natin si daddy. Di ba? Kung sabi, hindi ko maintindihan sinasabi mo kasi daddy ko masama eh. At least, alam mo pala yung masama. Di alam mo yung mabuti. Kung mabuting daddy, si God. Tiyak ako, hindi ka pa rin ng daddy mo. Okay? Okay ba yun? And works tayo, pagkaalipin, napipilitan tayo, tatakot tayo, baka parusahan tayo. Tayo hindi. Natatakot tayo kasi mahal tayo ng Diyos at ayaw natin siyang masaktan. Alam ko hindi masasaktan ng Diyos sa atin, kanya lang, kasi hindi naman siya, Diyos na siya. Pero kayong kawawa. Kaya didisiplinahin niya tayo para sa ating kabubuti. Kaya meron tayong security sa tatay natin. At makakapag-concentrate tayo sa ating relationship sa Kanya at siya'y ating pararangalan. Nagkakandinihan. Now, let me end with a story. Kasi itong mga ali na to, na-experience niya yung hindi na makondemn. Pero higit sa lahat, na-experience niya ang kapatawaran ng Panginoon Kristo na siyang nagtulak sa Kanya na maglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang relasyon bilang anak ng Diyos, hindi na bilang isang alipin. Panoorin po natin ang kapatid nating si Sarah Balabagan. My name is Sarah Balabagan Sereno. I was born in a Muslim family in Mindanao. Because of poverty at young age, I decided to work as a domestic helper in the Middle East. I was only 14 years old then. But unfortunately, on May 29, 1994, my employer sexually assaulted me with a knife. But I fought back. As we struggled, I was able to grab this knife and there's no choice but to stab him. And that proved to be fatal and he died. I was sent to prison and charged with murder. In 1995, I was sentenced to death by firing squad. But thank be to God, the Philippine government appealed my case and the family of my employer extended their pardon and they forgave me. My sentence was reduced to 1 year imprisonment, 100 lashes on my back, and a $40,000 as a blood money. After 2 years in prison, they sent me back to the Philippines, August 1, 1996. And upon my arrival at the international airport in Manila, I felt so relieved and I thought that was the happiest moment of my life. My second chance, my new beginning. My life story was made into a true-to-life movie in the Philippines, and the revenue I received from it enabled me to finally help my family financially in Mindanao. It was 2003 when a pastor shared to me about the love of Jesus Christ, about the gospel, about how He suffered on the cross, how He gave up His life for us. Thank be to God, because that moment the Lord helped me to see the truth. The Lord allowed me to feel His love. And when the pastor asked me, do you want to have a personal relationship with the Lord? And thank be to God, I said yes to Jesus Christ. And since then, my journey as a child of God began. I experienced the 2 Corinthians 5:17 said, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Behold, the new has come.
I started sharing my story anywhere and everywhere as I get invited. Because for me, it's not about my testimony anymore, but it's about God's story in my life. I am now based in California, USA, with my family. With the support of my husband, we started a non-profit organization called SBIM, or Sarah Balabagan International Missions. The more I learned the Word of God, the more I know Him in an intimate way, the more I understand my value, my identity, my dignity as a woman of God. Thank you so much, and God bless us all. Hallelujah. Praise God. Isipin po ninyo ito, kung gaano kayo kahalaga sa Diyos. Tayong lahat. Sa dami ng tao sa buong mundo, pinili ka niya para ampunin at maging bahagi ng kanyang pamilya. Hindi yan libre, kapalit ang buhay ni Jesus Christ na walang kaalaman tungkol sa suffering until He became human to take the sufferings of man upon Himself para kondinahin ang kasalanan at bigyan tayo ng kaligtasan. Yan ang ating Diyos at yun ang tatay natin. Gusto ka niya maging panalo. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Alam niyo, ulitin ko, hindi ka Christian kahit nag-a-attend ka na dito palagi. Kung wala si Jesus Christ sa inyo at wala ang Espiritu ni Jesus sa iyo, at para yan ay mapa sa iyo, kailangan mo siyang kilalanin bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Talaga masasabi mo, Lord, hindi na ako, kayo na. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon tagapagligtas. At pag sinabi mo tinatanggap ko, kayo na po ang aking Panginoon. Allow me that to live no longer for myself. Hindi na para sa aking sarili, kundi para sa inyo. At alam ko hindi ko to kaya kung walang banal mong Espiritu. Dahil pinangako mong banal na Espiritu na ito na ibigay sa amin, salamat po Panginoon Jesucristo na dahil sa inyo, wala nang kamaliang ibibilang laban sa akin kung kaya't ipinagkaloob niyo ang banal mong Espiritu upang ako'y pangunahan at maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Salamat po Panginoon Diyos na sa araw-araw naming makikilaban, alam namin ang tagumpay sa amin sapagkat kayo ang aming Panginoon Diyos. Kayo ang aming kampyon. Kayo ang aming kapangyarihan. Sa biyaya ninyo, sa banal mong Espiritu, at sa bago naming pagkakilanlan bilang mga anak ninyo, may kapangyarihan kaming magsabi ng hindi sa kasalanan at sumunod ayon sa iyong kalooban. Kapatid, kung hindi mo pa kinikilala si Jesus at tinatanggap sa buhay mo, paghariin ang kanyang Espiritu sa buhay mo, huwag mong pagliban ang mga araw na ito. Ngayon, magdesisyon kang sumunod sa Kanya. And sabihin mo, Panginoon Jesucristo, lumalapit ako sa iyo ngayon. Tinatanggap ko ang imbitasyon mo to follow you. Lord, let me learn from you, for you are humble and meek. Let me take, O God, your yoke, for your yoke is easy and your burden is light. Sa madalit salita, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking pastor, bilang aking tagapagligtas. At ipahintulot mong mabuhay ako ayon sa kalooban ninyo. At sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, nagtatagumpay laban sa kasalanan. Ipahintulot mong mauhaw ako sa iyong salita. At itong maging sandata ko bilang sword of the Spirit laban sa mga atake ng Espiritu ng kadiliman. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aming Amang Banal, maraming salamat. Kilala niyo ang bawat sa amin na narito. Hinihingi ko po, Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, bilang pinaghaharian ninyo, Panginoon, inaangkin namin ang tagumpay na pinagkakalob niyo sa kapangyarihan ng iyong biyaya
sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng aming bagong pagkakalanlan na we are now a new creation in Christ. Salamat po, Panginoon, na kayo ang aming pamilya, kayo, Panginoon, ang aming tatay, na we can run to you anytime. Sa anumang problema ang aming harapin dahil kayo tatay namin. At walang dahilan para matakot kaming lumapit sa inyo dahil si Kristo ang aming katwiran. Thank you, Lord. May you bless every family we represent. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you.